Anong nagiging problema din dahil delayed yung papeles? Posible bang apektado yung pagiging Move It rider mo? Isang buwan po mahigit po talaga akong walang income. Kayo na ang binayaran ng serbisyo, kayo pa mabagal, pagka nagkandalintik-lintik yung problema, biglang ito si sir or kung sino man yung bumili sa inyo, yung magsosolve din at magbabayad ng problema. Actually, sir, inimbestigahan ko po personal. Nakita namin na on process, hindi po binabayaran ng kasa. Dito may violation, sir, yung dealer. Supposed to be kasi, sir, yung sales invoice, 7 days lang yan. Binenta nila po yung motor noong December. Supposed to be, dapat pinrocess nila kaagad yan. Kita nyo, sir, nagbayad January 24. Matanong ko lang sir, anong petsa nyo binili yung mismo motor? December 16 po, 2025. Cash po yun, full payment po. Matanong ko lang sir, nung time na kinuha mo ito sa kasa, nung pagpunta mo ba noong December 16, pumunta ka lang doon, binili mo na kaagad at dinala mo na? Or pumunta ka weeks prior, days prior at nakipag-transact din, 16 bumalik ka para officially bayaran yung motor? December 15 po, ano po ako sa kanila, nagtanong po ako kung may gintong unit, gintong kulay. Nagsagot po sila, meron daw po. So, December 15, nag-inquire ka, then close mo na yung transaction ng 15, sabi mo, babalik ka ng 16 para bayaran na buo. Ngayon, nang pagbayad mo na ng buo ng mismong motor, ano ang binigay sa'yo ng mismong kasa na to? Sales invoice po, tsaka yung collection receipt po yata yun. So, wala nang ibinigay na kahit travel permit, or any papers, wala nang ibinigay sa'yo? Wala po. Basta sales invoice o bayahin mo yan, papeles mo, ganun ba? Opo, sir. Sinubukan mo ba yung reach out itong kasa na to? Opo, nung December 23 po, nag-follow up po ako sa kanila. Ang sabi po ng agent, for payment na raw po, nasa LTO na raw papers ko. And then, nag-follow up ka ba ulit ng mga Enero? Opo, nag-follow up po ako. Tapos, puro ganun po ang sagot nila. Ang ginawa ko po, nag-email po ako sa LTO na tinatanong ko kung ano po status nung registration ng motor ko. Sumagot po kinabukasan, ang sabi po ng LTO, encoded na po ang inyong unit. So naka-process na. Apo. Pero gaano na ba katagal ever since nung pagkuha mo, December 16? Tapos siguro ngayon, February na, o sabihin natin katapusan ng January. So, napakatagal na panahon talaga, isang buwan. So, sir, matanong ko lang din, no, para saan ba din yung ginagamit yung motor or binili yung motor? Panghanap buhay ko po sa Move It po. So, ikaw ay nagta-transport, motorcycle taxi. Apo. Ngayon, sir, anong nagiging problema din dahil delayed yung papeles? Posible bang apektado yung pagiging Move It rider mo? Opo. Isang buwan po mahigit po talaga akong walang income. So, isang buwan, January, buong buwan ng January, hindi ka nakapagbiyahe dahil hindi mo pa naipasa din yung mismong official papers ng LTO or ORCR doon sa Move It. Yes po. Tama ba? Yes po. Kasi nagkakaroon ng problema kung saan hindi pa rin maibigay ng kasa. Opo. Okay. So, ang gusto mo lang, maibigay sa yung papeles para may paprocess mo para makapagtuloy ka na ng hanap buhay mo. Yes po. Alright. So, ngayon naman, para lang din sa kaalaman ng lahat, syempre, sinubukan makipag-ugnayan ng ating tanggapan dito sa Helpdesk Ipabitag Mo itong tinatawag na kasa na Moto Express. Ngunit, hindi na ito sumasagot sa aming mga tawag. Ayon sa kanila ay pinaliwanag naman daw nila sa mga bumibili na 30 to 40 days bago makuha ang ORCR. Mayroon daw silang sariling tracking base at process. Matanong ko lang dito sa Moto Express. Ang 30 to 40 days bago makuha ang ORCR na processing, yan po ba ay ayon sa ating batas? What if mahuli itong si sir? Binabiyahe yung motor, hindi registered. Tapos biglang mamaya ay patawan siya ng violation na napakalaki-laki ng halaga dahil driving an unregistered vehicle or motorcycle. Tutulungan ba sila ng kasa? Tutulungan nyo bang kayong taga Moto Express kayo? Ganun ba? Ay syempre, hindi. Kasi di sa parte ng kasa yan. Ganito, ganyan, ganito. Sinong kawawa at the end of the day? Kayo na ang binayaran ng serbisyo, kayo pa mabagal, pagka nagkandalintik-lintik yung problema, biglang ito si sir or kung sino man yung bumili sa inyo, yung magsosolve din at magbabayad ng problema. Napakahirap kung saan, I think sir, maintindihan nyo, na kung saan maraming mga kagaya mo, motorcycle taxi rider, sa Move It, sa Grab, Angkas, lahat na yan, nag-a-apply lang naman doon sa LTO dapat itong kasa. Ano pa bang problema doon? Di ba?
Tsaka hindi makatarungan yung 30 to 40 days. I think prior to our airing today, ang pagkakalam ko ay more or less 11 days dapat. Opo. 'Di ba? Maximum 11 po days yun. dapat i-release na. If said not within the 11 days, then may kapabayaan na itong kasa na pinag-uusapan natin. Yes. So, kung akong tatanungin dito, mahirap para dito sa parte ng mga kagaya nyo na gusto lang naman magbiyahe, gusto lang naman makapaghanap buhay, nagiging hadlang pa itong kasa. No? So, ang tinatawag natin dyan, kapag delayed yung serbisyo, basically, pabaya na kayo. Yun yung pinag-uusapan dyan. Hindi porket na naibigay nyo pa rin yung serbisyo, pero ano ba yung naabala nyo doon sa mga tao? Ano ba yung mga bagay, let's say, time cost money. Yan ang alam natin. Ngayon si Sir, isang buwan hindi nakabiyahe dahil dito sa delay ng tinatawag natin na kasa na ito. So hindi ko alam bakit pangalan din nila Moto Express. Dapat Moto Bagal dahil bagal-bagal din yung kilos-kilos nila. Kung hindi pa nang himasok yung LTO, hindi pa gagawa ng paraan itong Moto Bagal na to. Di ba? O yan, may sabi pa nga ating staff dito, Moto Slow. Moto Yan. stress po, sir. Oh, Motor stress. Motor stress. So, di ba? Yan, sabi ni Sir, sa kanya galing mismo, motor stress, motor slow. You'll get your motorcycle, but your paper so slow. Oh, di ba? Yung mga ganun. So, yung mga pag-uusapan natin na ganyan, but kidding aside, again, kung gusto nyo magnegosyo, hindi naman kami anti-business dito sa Helpdesk Ipabita mo. Wala naman problema. Gusto mong negosyo, gusto mo makapagtayo ng isang lugar, magbebenta ka, wala problema. Pero kung makakaabala ka lang ng ibang tao dahil lang dito sa binabanggit yung time frame na hindi naman makatarungan, then wag na lang pag-usapan ang tinatawag na negosyo. Kasi yung negosyo ay pagseserbisyo dun sa customer na iyong kausap. Hindi yan pagseserbisyo para sa sarili mo, akin ang pera mo, akin ang pera mo. Hindi ganun. Okay, we have accepted your money, tinanggap namin ang inyong bayad, pagseserbisyohan ka namin ng tama. Ganun dapat. Kasi kung hindi, itong Moto Express na to, hindi to Moto Tagal. Moto i-click lang siguro. Kaya Moto Express sila magsasara. Kasi ganyan yung serbisyo nila. Actually, sir, inimbestigahan ko po personal. Okay. December 16 po, bumili sila ng motor sa Lipa, Batangas. Yes. Nag-follow up siya sa dealer noong December 26. Then, sinabi ng dealer nasa LTO daw. Mhm. Then, January 21, nag-inquire po si Mr. Glenn, yung ating yung complainant sa LTO. Nag-respond po kami. Nakita namin na on process, hindi po binabayaran ng kasa. Mm. So, January 24 lang po, which is Saturday, 7:20 ng gabi, online nagbayad si kasa. Kasi kino-call out na po namin yung attention niya kasi nga po nalaman po namin may complainant, tumawag po ang inyong staff, inimbestigahan ko po kaagad. Okay. Ngayon, after po nung magbayad sila ng Saturday 7:20 by online, Monday, kina-Monday yan po noon, pinrocess na, which is 25, 26. 28 po, lumabas na, kompleto yung 2 days lang po, lumabas yung ORCR niya, pati plaka. Nung nag-request nga po ako ng January 29 na yung ORCR ho niya, yung plaka nasa Lipa, Batangas, pinatransfer ko ho dito sa central office sa LTO. Okay. Sa opisina ko na po ngayon. Pero sir, dito may violation sir yung dealer. Kasi supposed to be kasi sir, yung sales invoice, 7 days lang yan. So binenta nila po yung motor noong December. Supposed to be dapat pinrocess nila kaagad Yes. yan. Yes. At kita nyo sir, nagbayad January 24. So almost a month din kasi December 15 busy. Almost a month din bago nila binayaran. Yes. Mm. Kaya dito po sir, medyo may dapat pong panagutan yung dealer dito. Okay. Okay. Asik, no, tanungin ko lang din itong complainant natin. Sir, ano pa pangalan nitong kasa na to? Moto Express po. Ano pangalan? Moto Express. Moto Express. Anong branch to? Tandang Sora po. Tandang Sora, Quezon City. So, nangyari, yun yung sinasabi ni ASEC, which is nakakabahala, basically on both sides, dito sa amin at sa part ng LTO, na kung saan, kailan lang nagbayad, nung mga 7:20 lang daw ng gabi, after itinawag ng LTO itong problema na to, kung hindi pa nag-investigate itong si ASEC, hindi pa aabot sa punto na
magkanda-ugaga yung mga tao dyan sa Moto Express na yan. Well, sir, siguro no, with that said, balikan ko lang si Asik. Asik, ano pong magagawa natin regarding dito aside sa pagbibigay ng papeles na officially nila, sir? Kasi as per your statement kanina, may violation itong Moto Express na to. So, ano magagawa, sir, ng ating LTO? Una muna po, yung ating complainant, pwede na po siya pumunta sa office ko, pwede na niyang kunin yung kanyang ORCR at Okay. plaka. Nakuha ko na po sa LIPA. Pangalawa ho, itong kasi sa LIPA na papunta po yun, express ata, yung sa Tandang Sora, kuha sa LIPA. Pillar sa LIPA nila yung nag-facilitate. Ngayon naman, ang itong pillar, which is yung Moto Express, Okay, Asik, medyo nagchachapi lang po yung linya, no? Opo. Yung pong Moto Express, sir, yung sa LIPA, may pagkakatutan po sila, i-issue po ng show cause order. Yes. Para po, kasi meron po, mayroon po silang binayolate dito. May pananagutan po sila, sir. Yes, tama. Kasi kawawa naman ito, sir. I think the reason why na tinanggap namin itong reklamo na ito, kasi itong si sir na lumapit sa amin ngayong araw, isang buwan mahigit hindi makapagbiyahe ng kanyang motorcycle taxi sa kadahilanan delayed ang papeles na ibinigay nitong Moto Express. Samantalang si sir, December 16, nagbayad na, full payment, hindi pa pala makukuha yung kabuang serbisyo na dapat niya matatanggap, pero fully paid na siya. So, bakit naman gano'n? Hindi talaga tama, Asik, no? And nagpapasalamat naman din ako on the part of the LTO sa inyong pag-assist. But again, hindi tama yung ginawa nitong Moto Express na kung saan tama din, sir, ang bibigyan nyo ng show cause order. Kasi baka hindi lang naman si sir, baka marami pang iba. And it just so happens si sir lumapit sa amin. Baka marami pang iba, sir, na ginagawa nitong Moto Express na talagang pabagal-bagal. Tsaka, sir, may dagdag ko lang. Kung titingnan ninyo, binayaran nga ni sir yung buong amount ng motor. More yung mga kumukuha ng hulugan. Yes. Kung yung cash kayang laruin ng dealer ng ganyan na i-delay, more yung mga hulugan. Di baka buwan bago ibigay sa kanila. Tama. No. So with that said, Asik, no, asahan namin na maging agaran aksyon ng LTO dito, and we thank your help para dito sa papeles ni sir. So with what you Pakuha said, niyo na po yun. Dumiretso na po siya sa office ko sa OASEC para po ma-turn over po yung ORCR at saka plaka niya. okay, possible ba, Asik, na siguro after ng programa pwede na siya dumiretso dyan sa inyong tanggapan? Pwede po. Alright. Alright. Na po siya. Okay, Asik, with that said, kami magpapasalamat sa inyong tanggapan ng LTO, Asik Marcos Lacanilao. Maraming salamat po sa inyo. Anytime po. Thank you, sir. Alright. Ako naman nagpapasalamat dito sa paglapit nyo dito sa aming tanggapan. And may gusto ko ba kayong huling mensahe or pasasalamat dito sa ating LTO? Papasalamat po ako kay Asik Lacanilao, natulungan niyo po ako, tsaka sa Bitag po, mga staff po. At may paparating po sana ako. Hindi lang po ako ang biktima, marami po kami. Iba-ibang branch po. Sana po maasikaso ni o masampahan ni Asik Lacanilao. Marami po nagme-message sa akin, humihingi ng tulong na makarating daw kay Asik. Sana po makarating po kay Asik. Alright. So, siguro naman, sir, sabi naman ni Asik kanina, pagkatapos ng programa, pwede ka pumunta sa tanggapan niya, sa office mismo ni Asik, ita-turn over niya yung mismong plaka at papeles sa'yo, para after this day itself, siguro maipasa mo na din sa Move It, para hopefully within this week or next week, makapagpasada ka na. Yes po. Makapagbiyahe ka na. Kasi kawawa ka naman kung hanggang ganito ay antay ka pa rin ng antay. Nagbayad ka ng full pero ilang buwan ka lugi. Hindi dapat ganun. Di ba? Parang may tinatawag tayo na cost of investment and return of investment. Ibig sabihin, pagka ikaw nagbayad, nag-expect ka kikita ka. Yes po. Pero kung nagbayad ka, wala kang kikitain, may problema ka dyan. Di ba? So, again, dito sa Helpdesk Ipabitag Mo, tayo nagpapasalamat dito sa ating pinag-uusapan na pag-assist sa ating complainant. So, in behalf of Helpdesk Ipabitag Mo, kami nagpapasalamat dun sa tanggapan ng Land Transportation Office, especially dun kila Asik Lacanilao. So, with that said, diyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat na reklamo, sumbong, pinapakinggan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na Helpdesk Ipabitag Mo.
po ako ng marami sa inyo, Sir Ben Tulfo, Sir Carl Tulfo, at sa buong buo po ng Bitag. Dahil po sa inyo, nakuha ko na po ang aking ORCR at plaka. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad ko. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Bitag.